3 keys to win para kay Saul Sanchez. Yung akin muna. Okay, ready na kayo? Number 1, press number 1. Ang una. At ako sa tingnan ko nga. Ay nako, parang may tingnan ko nga kung ano sa tingin yung number 1. Sige, ano muna tayo. Una. Una, tingnan natin. Kung sino makatama ang number 1 na keys to win para kay Saul Sanchez, para siya ang magwagi dito sa laban na ito. Tama naman lahat. Press 1 at ilagay nyo dyan kung ano. Parang may dalawa na tumama. Parang may dalawa na tumama, guys. May dalawa na tumama. Hindi ko muna babanggitin, ha? Yung condition kay ano na yun, wag nga nating gayahin yung keys to win ni ano. Tatlo na yung tumama, guys. Tatlo na yung tumama. Tatamaan talaga kayo sa akin. Tingnan natin kung may tatama pa. Basta yung kay Casimero, condition, power, at saka patience. Wag masyadong magmadali. Number 1. At ito po ang gusto ng mga kalalakihan. Ang number 1 para sa akin po, tama naman lahat ng mga sinasabi nyo dyan. No? Pero ang kapareho ko po ay kapareho ni Arvin Tiles, ni RG Vlog TV, at ng iba pa dyan. Sino ba dyan? Si John Cyrus Canlas. Ang number 1 ay katawan. Oo, katawan. Kinakabahan ako dito actually eh. Baka sabihin ng mga tao, kampi ako kay Saul Sanchez. May nag-comment na kagad eh. Sir, bakit mo binibigyan ng idea yung kalaban? Natatawa na lang ako sa mga fans eh. Una, akala ko wala akong alam sa boxing. 'Di ba? Sinasabi ng inyong Panginoon, wala akong alam sa boxing. Bakit kayo mag-aalala sa aking opinion? So kahit anong sabihin ko, sablay naman yan, di ba, para sa inyo. So, okay lang yan, no? Kanya-kanyang opinion tayo. Anyway, bigyan ko ng katwiran kung bakit katawan or body shot. Bang! Body shot. Bang! Body shot. Bigyan ko ng katwiran na. Yung body shot kasi, hindi tulad ni Saul Sanchez na active sa boxing. Si Casimero po, active sa social media. This past year, seryoso to real talk to, may konti pang-aasar pero tanggapin nyo na, hindi naman to below the belt Again, kung si Saul Sanchez, ang ganda nito Noel, pwede mong patay, mababash na naman ako Kung si Saul Sanchez, active sa boxing, si Casimero, active sa social media. This past year kasi, 1 taon siyang walang laban at para po malaman nyo na legit ang sinasabi ko, October 12 po ang huling laban niya, 2023 versus Uguni. At alam nyo kung sino ang sunod na kinalaban niya after ng Uguni? Ang sinong sunod na napiling kalabanin ni Casimero after Uguni? Alam nyo kung sino? Sige nga, tingnan natin kung sino. Guys, audience interaction. Sino po yung sunod na nakalaban ni Casimero after Uguni sa social media? Sino po? Sige, comment, sige. Sige. Sino yung sunod na nakalaban ni Casimero? Kaso yung sunod na kalaban niya, hindi pa niya nananakaut ayan na, may tumama na. Ang pagkatapos nakalabanin ni Casimero si Uguni, ang napili niyang kalabanan ay si Pau Sports sa social media. Ang problema lang hanggang ngayon, mukhang hindi pa nila napapabaksak si Pau Salud! Bang, 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 bang! Konting asaran lang. Pero real talk yan Sana maintindihan nyo hanggang ngayon. Lumalaban pa, pumapalag pa si Pau Salud Umiilag-ilag pa si Pau. Pau, 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 boom, boom, Pau! Di pa nila mabigyan ng body shot kasi Mero, body shot. Alam mo kung bakit hindi bumabaksak si Pau Sports? Meron bang may idea kung bakit hindi bumabaksak si Pau Sports? May konting fun lang yung ating content today para engaging po, nakakatawa. Salamat po. Please share naman po. Whether hater or follower ko po kayo, alam ko nag-i-enjoy kayo kasi nakakatawa ng konti yung ating ginagawa. So number 1 po, body shot. At pagkatapos niyang kalabanin si Uguni,
ay si Pauka Sports yung una niyang sunod niyang kinalaban, pero hindi pa rin mapabaksak. Inayawan pa, 'di ba? Inayawan Noel Galang, no? Ako na nga nag-set ng meeting para maglaban kami ni Jason Casimero. Focus ka muna sa laban mo, ha. Huwag muna ako, ha. Saka muna ako demanda after ng laban, ha. Ay abangan ko 'yan, na kung talagang may katwiran, ipaglaban mo. Anyway, alam mo kung bakit hindi pa bumabaksak? Kasi magaling ako umiwas. Magaling ako umiwas eh. Maganda head movement ko eh. Alam mo kung bakit? Yung head movement ko, parang Casimero yan eh. Kaya ang advice ko, kahit na masarap magpadugo ng bunganga, no? Pasarap paduguin ang bunganga ni Pau Salud at ni Casimero, Saul Sanchez should go to the body. Kasi eto naman real talk, good vibes, good naman. Si Casimero kasi ang hirap patamaan ng ulo niyan. No? Una-una, ang layo, gumaganon tayo, lumiliyad diyan eh. So ang hirap patamaan ng ulo at matibay din niya kasi matigas ang ulo niyan talaga. Hindi talaga yan basta-basta see what I did there. Sino na matigas tsaka magaling umilag yan. So si Casimero kaya body shot. Kasi mas madali pong tamaan ang katawan. Sabi nga nila, no? If you can't hit the head, hit the body, no? No? And the head will come. Sa tingin ko mas vulnerable 'yan kasi isa pa, ito seryoso po, no? Seryoso kung ayaw niyo maniwala, bahala kayo sa buhay niyo. Ang although ngayon po ang katawan po ni Casimero ay macho na. Kasi yung katawan ni Casimero, I think much vulnerable kasi biglang laki, biglang liit, ngayon macho na uli, no? Kaya mas madali po na body shot po ang gawin ni Saul Sanchez. Pero syempre may hirapan din si Saul Sanchez. Agree po ba kayo? Kasi yan ang unang-una kong pupunteryahin. Yung six-pack po ni Casimero. Ha? So, tama po ba yung aking idea? So, that's number 1, numero 1. Dahil magaling po umilag itong si Casimero yung head movement niya. So, katawan na lang. Parang ako yan magaling umilag yung ulo ko oh. Agree. Press 1 naman kung agree or disagree sa akin sinabi. 1, pag-agree. 2, pag-disagree. Sige nga, tama ba yung paliwanag ko kung bakit body shot ang importante? Body shot. Agree. Naku, may disagree ba? Papresto naman yung mga disagree. Parang 1 lang lahat eh. Should we go to press? Ayan, si Eman. Emar, Pulestad, bakit hindi ka agree? Ha? Best friend, di rin agree si best friend. Meron pa bang bago tayo si Boy Suka, hindi rin agree. Salamat sa iyo Boy Suka, ha? Pero karamihan 1 agree sila sa akin eh. Yan. Again, guys, konting patawa lang para masaya-saya tayo ng konti. So, yan po yung number 1. Should we go on to number 2? Round 2. Okay na. Move on na tayo sa pangalawa para hindi tayo magtagal dito. Tapos basahin ko na yung mga question nyo. Tapos mamaya yung matatapang dyan, umakyat kayo dito, mag-usap tayo. Okay? So, number 1 is body shot. Body shot. Body shot. Okay. Sabihin mo, ituloy niya Arn TV. Ha? Ituloy niya. Ituloy niya. Kamo, sabihin mo, Arn TV. Okay. Number 2. Correct sir pa, abs ang unahin. Sarap pasuntukin ng abs eh. Number 2. Sige, hulaan tayo. Ano yung number 2? Kanina nakita ko na eh. Etong number 2 is more on strategy. More on strategy to. Talaga. Kumbaga, style na gagawin niya. Ang number 2, tingnan ko kung may nagsisimula sa letter D. In English to. Ito yung gusto kong gawin niya. Medyo disagree ako, kasalungat ako nung sinabi mo kanina, Noel eh. Pero ito yung number 2 ko. Na, para sa akin number 2 ang body shot, ha? Ako number 1 yung body shot eh. Ito yung number 2. Number 2, let's go. Ano yung number 2? Defense daw, defense. Pwede na rin kasama yan dito. Kasama na yung defense.
Ayun, may nakakuha na. Ang galing talaga, no? At isa-shoutout ko muna itong si Enrique. Enrique tuloy. Enrique nga. Enrique Anoos. Yan. Distance. Explain ko sa inyo yung distance. From a distance, the world. Okay. Salamat po sa inyo lahat. Nag-enjoy talaga ako sa inyo, ha. Sana masaya kayo ngayong gabi, no? At number 1, body shot. Number 2. At simulan ko to, ha. May kasabihan tayo. Pwede na rin yung pagurin, bro. May kasabihan tayo, no? Great things comes to those who wait. Same as sa boxing. Especially for Saul Sanchez. Kasi alam mo bakit? Di mo kailangan pumasok kay Casimero. Kasi sisiguraduhin ko sa inyo. Abangan nyo to. Papasukin niya ni Casimero. No? Papasukin niya ni Casimero. Bang! Kasi malakas yan eh. Kaya kung ako kay Saul Sanchez, umiwas na siya. Kasi pag tinamaan siya, alam mo kung ano mangyayari pag tinamaan siya ng suntok ni Casimero? Lalo na sa first round. Here comes the boom! Boom! Pow! Baka matulog siya at matapos ang pangarap niya or literal na makatulog siya at managinip siya. No? Wag naman yung Rigondo. Paktang tayo ni Amazing eh. Wag naman yung Rigondo style. Diyos ko naman. Ako magagalit dyan kay Saul Sanchez. Meron mas maganda. Meron akong mas magandang idea dyan. Ito po ang mas magandang idea ko, ha. Ang aking idea, kausapin niya si Floyd Mayweather. Kasi ganun po yung kailangan niyang gawin. Wag siya magbabad sa loob. Kasi pag nagbabad siya sa loob, baka mangamoy siya dyan. Kailangan lumabas-labas siya. No? Pero wag naman yung takbong Rigo. Naalala niyo ba yung laban ni Casimero kay Rigondo? Sino nakakaalala doon? Ay nako, some called it the worst fight. So wag naman yung ganun. Wag ganun sa Sanchez, please. Don't do the same thing as Rigo, but do the same thing as Floyd Mayweather. Kasi sigurado ako Casimero is a furious starter. At heavy puncher yan, lalo na pag early rounds. No, we gotta give credit to Casimero kasi malakas talaga yan pag tumama, lalo na pag sa mga unang salvo niya. No? So, Saul Sanchez needs to survive the early onslaught kasi siguradong araro de leche flan. So, ano mang gagawin niya? Paano niya magagawa yan? Yung distance, dyan papasok ngayon yung sinasabi nyo na defense and footwork. Dyan papasok yan, defense and footwork po. So, ang pangalawa, distance. So, defense and footwork, kailangan magandang footwork niya, takbo-takbo ng konti, depensa, at wag siya, kasi pag nasaktan siya, delikado na. Alam mo bakit delikado? Alam mo, may kasabihan pa, na naman tayo sa kasabihan. ang hilig ko sa kasabihan may kasabihan na prevention is better than cure. What do I mean by that? Ibig sabihin, mas maganda na tumakbo ka na, i-prevent mo na, kaysa naman masaktan ka, matamaan ka na ng suntok ni Casimero, naghahanap ka ng lunas dahil hilong-hilo ka na, gusto mo na lang hindi matamaan. So, he needs to fight, he needs to box. Simple. So, yun sa akin, make it a distance. When I say distance, sabi nga nila, tama yung sinabi ng isa dito, subukan niyang pahabain para masubukan ang resistensya at kondisyon ni Casimero. Okay? So, simple lang yan. Number 2, distansya sa laban at distansya, pahabain niya ng konti. Siguro, pick the shot, jab. Pero tumatakbo yan si Casimero So, pag nakahabol yan, so ingat siya doon. So, kailangan laro-laro. Again, bawal magbabad sa loob si Saul Sanchez at sa mid-range kasi dyan po magaling si si Casimero, lalo na pag gumaribas na yan. Agree? Disagree? Does it make sense? Yan. Eto, totoo yan. Noel, kaya nga sinabi ko kailangan niya
yung style niya susugod. Pero pag yan ang ginawa niya, at naunahan siya, delikado na. Kung ako naman, matalino. Guys, kung ako lang, susubukan ko muna. Ba't ako makipagsabayan kung kailan malakas si Casemiro? Pwede siya magka-problema pag nag-change siya ng style. I mean, ito lang yung simpleng dyan, Brother Noel at saka sa mga tao. Nakita ko yung laban din niya. Talagang sumusugod po siya. Pero, isipin mo na lang yung makikipagsabayan ka sa unang round kay Casemiro. Isipin mo na lang. So, parang hindi po yata magandang idea, no? Makikipag-risk ka. You understand, there's always a great reward, no? If you have great risk. No? Great reward if you have great risk. However, you have to be smart about this na hindi mo wag mong ipilit. Alam mo mas malakas sa yung tatingin ko malakas pa rin si Casemiro kaysa kay Saul Sanchez. So, yun yung one. But here's the thing. I mean, that's why game plan. Alam mo may kasabihan tayo na kahit gaano kagaling ang boksingero, kung hindi ugma ang game plan, paktay. Alam mo yung styles makes fight, 'di ba? May mga nagsasabi, "Sir, talo yan kasi yung style niya ganito sa ganito." Totoo naman. So, sa akin lang, that's a great risk pag yun ang ginawa ni Saul Sanchez, makipagsabayan siya sa unahan kay Casemiro, bag natamaan siya, wala. So, distansyahan niya muna, takbo-takbuhan niya muna, at humingi muna siya ng running shoes. Okay? Yun yung aking idea. So, ulitin ko muna bago ko sabihin yung pangatlo kong keys to win. Number 1 ko, body shot. Go to the body. Mahirap patamaan ng ulo ni Casemiro. Matigas na. Mahirap patamaan ng ulo ni Casemiro. At katawan, dahil medyo matagal na pong hindi nakalaban at yung katawan na yan, lalaki, liliit. Ngayon, macho na. So, macho na po si Casemiro. May six-pack na. So, masarap suntukin yung katawan na yan. At mas tatamaan niya kasi sa ulo. Kasi nga, lumiliyad po si Casemiro. At ang hirap habulin yan. So, number 2, kahit na pasugod-sugod itong si Saul Sanchez at para daw siyang si Pitbull Cruz, I think he should relax a little bit and make sure he at least do a little bit of Floyd Mayweather, not Rigundo. Kasi lalo nang mawawala yan, lalo na siyang matatalo. Pag takbo-takbo siya, di mo, natalo nga ni Casemiro si Rigundo sa takbo-takbuhan eh. So, kailangan suntok-suntok din siya, jab. Okay? So, 1 and 2. Handa na ba kayo sa number 3? Pa-comment muna ng number 3 para sabihin ko na yung number 3. Comment number 3. Audience interaction tayo. Let's go! Comment 3. Salamat po sa inyo lahat, guys. Ito po ay aking opinion lamang at syempre, wini-wish pa rin natin na si Casemiro po ay manalo dito dahil malulungkot tayo. Wala tayong mapapag-usapan. Wala na si Casemiro. Again, real talk yan ha. And again, ulitin ko yung hashtag #PauKasusi kung gusto niyo ng extra 100. At kung gusto niyo po pumusta kay Casemiro sa Arena Plus, kung wala pa kayong Arena Plus, mag-message kayo sa akin, bigyan kayo ng 100 pesos, pamusta kay Casemiro. Ang budget ko dyan, 100k, pamimigay ko lang ha. Okay. Number 3. Number 1, yun na po yung sinabi kong body shot. Number 2, yung distance, yung stamina kay Casemiro na yan eh. Condition. Again, yung kay Casemiro, condition, power, at saka patience. Kasi masyado siyang magmadali. Doon siya malilintigan para sa akin pag masyado siyang nagmadali. Tsaka, ulitin ko, gaya na sinabi ko, alam nyo, nung nagmadali siya, hiningal, di ba? Di ba? Totoo naman. So, be more smart. Yun lang. Alright, number 3. Para sa akin po, para manalo si Casemiro ay si Saul Sanchez kasi posible pa rin na pag tumakbo siya ng tumakbo at hindi naman siya sumuntok gaya ng Rigundo, matatalo din siya. Here's the thing. When a boxer is one-dimensional, I'm not saying one-dimensional si Casemiro when a boxer na lang is parang parang so focused yung boxer. Yung gustong gawin ng boxer, patumbahin kasi gusto niya magpa-impress eh. At tatandaan po natin, magpapa-impress itong si Casemiro dahil gusto niyang makalaban yung mga big names sa super bantamweight.
So, inanakaut niya yan. Susubukan niya in-knockout niyan kasi sigurado ko marami pong mga fans na magsasabi na pag hindi knockout yan, wala, mahina na. So, kung ako si Casimero, knockout din talaga ang pupunteryahin ko eh. So, here's the thing. Papasok si Casimero, you know, it's like what he always does. No? So, ang dapat ginawa ni Saul Sanchez, pinag-aralan niya yung mga pasok ni Casimero at ito ang magpapanalo sa kanya. Naalala niyo po ba yung laban ni Pacquiao at ni Marquez, yung pang-apat? Naalala niyo yun? Sino nakakaalala po yung panglaban ni yung pang-apat na laban ni Pacquiao at ni Marquez? Ako, ayaw ko na sana maalala eh, pero wala akong magawa kasi minsan ang sakit. Diyan, umiyak ako dyan talaga eh. Pero may kasabihan din tayo. Lagi naman ako nagsisingit dito ng kasabihan, ano? Ang kasabihan natin, minsan kailangan natin bumaksak para matuto tayo at mag-improve. You know? Sana wag mangyari yan kay Casimero ngayon. Kasi nga, sabi ng mga tao, may pag-asa pa daw kay Inoue. Diba? May pag-asa pa kay Inoue. Sandali. Ay, taga, may tumatawag ha. Tumatawag ha. Hello. Oh. Iba na hinahamon nila. Ganun. Okay. Sandali Alright, kakapasok lamang po. According po sa ating sources, iba na daw ang hinahamon ni Casimero ngayon. At pinapauso daw ng mga ibang vloggers na iba na. No? Sino ba yan? Sina Nakatani, sina Takuma Inoue. Ay, kahit sino pa man. Basta, pangit matalo itong si Casimero dito kay Sanchez kasi ito na yung pagkakataon niya ulit umakyat at saka sa Japan magpakitang gilas na siya dyan. Sana walang maaksidente. So, counter-punching Balik tayo kay Saul Sanchez. Yung pangatlo ko ay counter-punching kasi sa tingin ko papasukin siya ni Casimero. At pero si Saul, yung counter-punch niya, hindi niya kailangan yung pang-knockout. Hindi niya kailangan maging kasing lakas ni Juan Manuel Marquez. Ang kailangan niya pang-score. I don't think Saul Sanchez should go for a knockout. Yeah? Yung pang punch niya na gusto kong gawin madami na counter punch or basta yung suntok niya pampahaba ng laban at saka pampascore. Kasi mas gusto ko na pagodin niya itong si Casimero. So, I want the counter punch to score, not really to knockout kasi pag ang boxer, syempre, karamihan, pag may buwelo, minsan na open wide, parang ginalalakas mo. Pansin mo, di ba, mas madaling umilag pag pang, 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 pang. Di ba? So, sa tingin ko, yung wag lang sobrang lakas, yung scoring punch lang, tingin ko, and I think hindi kailangan ni Saul Sanchez in-knockout. Papasok si Casimero, all he needs to do is to frustrate Casimero and counter him. Madaling sabihin, mahirap gawin. Ulitin ko po, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero papasok si Casimero, counter niya, 1-2, pang, pang, tapos takbo. So, kasi ang kailangan lang natin, pahabain, pak, 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 score. Ano? Diba? At pag napagod na yan sa bandang huli, ang mangyayari po dyan ay talino yan Ang mangyayari, outbox, outrun, outwit. Parang survivor lang Parang survivor, no? Pero real talk po yan. Dapat hindi makipagsabayan si Saul Sanchez. Huwag kang makikipagsabayan, lalo na sa angas ng Pinas. Kasi pag nakipagsabayan ka kay angas ng Pinas, alam mo na, unless ikaw si Pau Ka Sports sa social media, kayang-kaya may pagsabayan. Bait-baitan na tayo. Yan, So again, wag po tayo makipagsabayan. So, again, ayan ang pangatlo natin at panghuli, no? At pag nagawa ni Saul Sanchez to, sa tingin ko, siya na ang tatanghaling bagong angas ng Mexico. Ayan, kung kaya niyang gawin. Yan po yung sa akin, ano? At gusto ko lang sabihin na bago po ako magbasa ng mga comments ninyo, gusto ko lang sabihin na ito po ay opinion ko lang. No? Yung opinion ko po ay maaring mali, maaring tama, pero sa tagal ko na sa trabahong ito, at dahil nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, ikaw, alam mong may tama ako. Lakas tama ako.
Lakas tama po. Sana nag-enjoy kayo. At it's now time for the Q&A. Ini yung tatlo ko ha. Okay ba? Yan ha. Guys, yung opinion ko lang po yan ha. Yung opinion ng ibang analyst, kanila yon. Yung akin lang. Magkakaalaman naman tayo sa laban sa October 13. Kaya wag na kayong mag-atubili at wag na kayong no, dahil sa tinagal-tagal ko dito sa sa industriya na ito ganun pa rin. Okay. Alright, ngayon, let's go to the comment section. I want to know your 3 keys to win sa laban nito para kay Saul Sanchez. Again, 3 keys to win kay Saul Sanchez: body shot, distance, and counter punching. So, counter punching, not to knock out, but to score. Okay? So, yan po ang akin nakikita para manalo. And sa huli, pag nagawa yan ni Saul Sanchez at pag napagod itong si Janrel Casimero, Saul Sanchez, winner by either TKO or decision. Yan po, no? So, yan ang aking magbasa-basa na tayo ng comment at salamat po sa inyo lahat sa mga hindi pa nakasali sa aking pong pa-Gcash. Si Pau